Hello again, mga katribo. Ito pa po ang isa pang gusto nating sawayin, ang bunganga. Isa rin to eh. Ito pong si muntik ng maging senador, Harry Roque. Isang matalino, syempre, sikat na lawyer. Hindi lang basta lawyer, ha? International lawyer. So, ibig sabihin, alam na alam dapat niya ang tungkol sa mga usapin, tungkol sa ating mga issue tungkol sa bayan natin in relation with other countries. Specifically, ito pong relationship natin with China and America concerning the West Philippine Sea issue. Pero ano po itong, nakapagtataka po kasi mga kababayan na before, noong araw, anti-China po ito. Nagsasalita po ito ng mga bagay na, siyempre, Pilipino, what do we expect? What should we expect from a Filipino? Kundi ang maging isang makabayan. Makabayan po si Harry Roque. Once upon a time. Ngayon po biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit kaya? Tiriring! Baka naman nakarinig ng kalansing ng mga ginintuang coins, kalansing, barya yun, no? Bakit hindi na lang kaya yung papel? Walang tunog, pero malaki. Diba? Walang kalansing, pero mas valuable. Ngayon, ito po kasi ang nakapagtataka dyan, pero ako, hindi na ako magtataka. Parang isa lang ang sagot dyan eh. Nasilaw. Nasilaw. Sa whatever. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Saan siya nasilaw? Sa sinag ng araw? Ito po ang pangalawa sa ating series of shut-ups sa mga pasaway na mga politiko at Pilipino. Dahil itong mga pasaway na po na ito, mga pro-China na mga Pilipino, ay hindi lahat mga politiko. At ako po ay naniniwala na ang biglaang pag-U-turn nitong si Harry Roque ay dahil sa masarap na offer. Kayo mga kababayan, are we at the same page? Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Kung ganun, matalino rin kayo. Joke lang. Hindi ko naman sinasabing matalino ko eh. Siguro, may logic lang. Kasi parang iba naman yung talino sa logic. Educate me. Kung pareho bang ibig sabihin nun? Kasi hindi nga ako matalino eh. So hindi ko alam kung anong pagkakaiba ng intelligence sa logic. Going back to this porky talaga, porky politician. Kasi po, yung pag-turn around po nitong porky na ito, na nakakagulat, pero, wag na po tayong magugulat,
Dahil ang hatak po ng kalansing ng ginto ay ang hirap pong baliwalain. Di ba? Siyempre, mayaman naman siya dati na eh. Hindi ako naniniwalang mahirap ito. Siyempre, sikat ka ba namang international lawyer? At sa tagal ba naman niya na naging politiko rin? Siguradong mapera to. Kaso, kulang. Nakukulangan siya. Kasi, may ambisyon pa ito na tumakbo uli. Sigurado yan. Ngayong 2025, tatakbo ulit yan bilang senador. Walang kadala-dala, no? Kung noong 2022, nakakapit na kasakay ka na't lahat sa bangka, barko, sa barko ng Uniteam, ay hindi ka nahulog ka sa barko eh. Ngayon pa kaya? Well, siguro ang sasakyan niya ngayon, mas malakas na barko, baka warship. Mas matindi pa sa barko ng Uniteam. Ano kayang pangalan ng barko? Chinese propaganda ship? Sa palagay nyo, mga kababayan. Kasi biglang, nakapagtataka yung biglang U-turn eh. Biglang U-turn. Dati, very much against siya sa pangbubuli at panghaharas ng China. He was protecting the integrity of our territory. Pero ngayon, territorial integrity ng China ang kanyang ipinaglalaban. At ang sabi pa niya, sa kanyang lintik na programa, dapat yung television na yan yung channel na yan, yung television station na yan, ay tanggalan din yan ng prangkisa. Kasi puro anti-government eh. Dati nanonood ako dyan kasi truth that matters. Of course, the truth matters. But now, are you still for the truth? Dapat po sana itong mga nasa government natin, wag lang mga nagiging manipis na siguro ang lalamunan ko sa kakakuda ko araw-araw. Wag lang po yung mga awayan sa politika. Okay naman po na pag-usapan ng mga controversial confidential fund, pero may mga maliliit-liit din po na mga issues, kagaya nitong mga prangkisa ng mga frequencies. Itong prangkisa ng what do you call it? Channel ba? Na ginagamit nito ni Porky. Dapat alisin niya yan eh. Kasi po, alam niyo kung bakit, nakaka-impluwensya sa maling paraan. Sa mga nakikinig dyan, sa prangkisa na yan, sa channel na katanggal-tanggal ang prangkisa, syempre may mga tao na hindi mo maiwasan na maka-impluwensya din yan. Buti kung kagaya natin, me and my intellectual viewers, na hindi po tayo basta-basta na-impluwensyahan, di ba? Ang galing na itong mga followers ko eh. Matatalino to eh. Hindi tayo basta-basta na nahahatak, di ba? Sa mga maling side. To the wrong side. Dark side. Itong si Porky nasa dark side ito eh. Biruin mo, sabihin ba naman niya sa kanyang lintik na programa na katanggal-tanggal ng prangkisa na wag daw pagtuunan ng pansin ang issue sa West Philippine Sea.
Na-shock din ba kayo? Because I was shocked. Coming from the mouth of an international lawyer, Filipino, ayaw pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Dahil wala naman daw dyan nagkakagusto na makinig. Only 70, only 7% lang daw. Muntik nang maging 70, my goodness. 7 without the 0. Only 7% daw ang nagkaka-interes na makinig. Ang may focus dyan sa West Philippine Sea issue. Mga kababayan, ito mga followers ko. Therefore, kasama kami doon sa 7%. I don't think it's only 7%. Porque tinanggal mo yung 0 eh. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng survey, it was 70%. Tinanggal mo yung 0 eh. Buang ka. Gagalitin mo pa si Einstein. Tama ba? Si Einstein ba? Or si Pythagoras? Galing-galingan ng peg, no? Sige nga, educate me nga. Sino ba ang nag-umimbento ng mathematics aside from God? Mathematics, the language of the universe. Tama? Galing-galingan man, galing-galingan tayo paminsan-minsan para hindi masyado mahalata na. Hindi tayo matalino. Ngayon, itong porky na ito, nakakagulat kung ano ang tumatakbo sa utak. Ang utak nito dapat hugutin na yan eh. Walang silbi. Gawin natin yung parang dun sa ginagawa ng Egypt sa kanilang mga patay. Yung binubunot ang utak, pinapadaan sa ilong. Hoy, nakakangiri imagine ano? Hindi ko ma-imagine. Kapag, di ba, iniimbalsa mo yung patay nila, tatanggalin yung mga innards, mga internal organs, including the brain. At dito nila yung padadaanin. Now, ito po ang magandang gawin dito kay Harry Roque. Ay, naku, nabanggit ko. Porky. Ay, nabanggit ko na ba kanina yung pangalan niya? Okay lang. Porky. Porky? Porky. Yamang walang silbi ang iyong utak. Hugutin na natin yan, mga kababayan. Ipakain natin sa mga aso. Diyan ang bagay. O kaya sa mga baboy. Kaso yung mga kumakain ng baboy, makakain pa yung utak ni Porky. Naku, mahahawaan pa tayo sa kabubuhan yan. Biruin mo, sabihin mo na huwag pagtuunan ng pansin ang issue sa West Philippine Sea. Bakit? Para makalimutan ng tao? Huwag pag-usapan? Nang sa ganun, mamayagpag yung inchik na barkada mo. Yan po, mga kababayan, ang gusto mangyari nitong porky na ito. Kaya kung ako sa'yo, isara mo ang iyong mabaho na bunganga. Walang kwenta yung mga lumalabas dyan sa mabaho mong bunganga, porky. If I have the means, talagang huhugutin ko yung iyong utak. Padaanin ko sa ilong at saka sa tenga. Can you imagine, mga katribo? I'm getting weird. Ayoko na lang kasing magalit kasi na-high blood ako. At saka baka nangungonsumi na kayo sa bunganga ko.
baka kayo ay natutoksika na sa akin. Kasi ako nga mismo, ayoko manood sa mga toxic. Kaya hindi na ako nanonood doon sa vlogger na toxic ang bunganga. Biruin niyo po yun. Ang gusto po ni Harry Roque, manahimik daw tayo pagdating sa usapang West Philippine Sea. Nanawagan po siya sa mga government officials na kesa daw pagtuunan ng mga energy, ng oras, itong West Philippine Sea, na wala naman daw kwenta na pag-usapan. Bakit hindi daw pagtuunan ng pansin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Another kabubuhan. Bakit mataas ang bilihin, Porky? Hindi mo ba alam na kaya mataas ang presyo ng bilihin is because of the inflation? And why do we have inflation? Don't you know? Should I and my intelligent followers should educate you? Mas matalino ka sa amin eh. International lawyer. We are expecting, since you are an international lawyer, you are supposed to know what is or what are the factors affecting the prices of commodities. The reason why there is an inflation. Nagulo na naman ako. Inflation. Diba? Mga katribo, mga followers ko, sabihin nyo nga dito sa Porky na ito na ang dahilan ng inflation is yung gera dati muna between Russia and Ukraine, kaya tumaas ang presyo ng mga gasolina. And now, expect. We don't want it, but expect. We can do nothing about it. Natataas na uli ang mga presyo dahil tataas na naman uli ang presyo ng gasolina, fuel. Because na naman of the new trouble dyan sa Middle East, yung nangyayaring gera between Hamas and Israel. O baka yan na naman, Porky, hindi mo alam yan. You should know it. You're an intelligent international lawyer. Ako and my followers, we are not. Oh, I don't think if maybe may mga lawyers din siguro na follower ako. Hindi ko alam. But me, I'm not a lawyer. But I'm not a liar. Yung gulong yan sa Israel, yun na naman po ang panibago, may lamok, panibagong magiging dahilan ng pagtaas na muli ng ating mga bilihin. At sigurado, isisisi na naman ninyo yan kay BBM. Mga ulol. Isisisi na naman. Walang magawa si BBM sa pagtaas ng mga presyo. Kayo nga ang maging Pangulo. Sige nga, palitan nyo nga yan kung ano magawa ninyo. Mapipigilan nyo bang mag-away yung Hamas at Israel? Ayun na nga, nabubugbugan ng gusto. Ito kasing Hamas nananahimik si Israel kung bakit ibubuldoser yung mga barbed wire doon sa boundary. Sila ang nag-umpisa ng gera. Unprovoked. Nagpipiesta po yung mga Israelita. Nabubulda naman ako. Tapos biglang sinamantala ng mga Hamas lupa. Tapos ngayon, na natatalo na sila, humihingi ng saklolo sa UN, ang kapal din naman ng mukha. Parang si Porky. Kapal ng mukha. Napapansin nyo ba, yung mga pro-China, ang kakapal ng mga mukha? Nagkakapalan po ang mga mukha. Kasi sa sobrang busog. Literal na busog.
Tingnan mo yung pangalawa sa pinakamataas na pro-China din, di ba? Ang kapal ng face. Puro yata mga inihaw na baboy yung mga nandyan, dinuguan. Expect po, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang, ako ay medyo ano ako. Pero, hindi ko po kayo tinatakot. Ako yun. Medyo mamimili na muna ako ng maraming sabon, maraming pangangailangan, mga basic commodities. Habang hindi pa tumataas ang mga presyo. Bibili na ako ng 2 kilong bawang, 2 kilong sibuyas. Di ba yung kamatis, magtatanim ako sa likod. Madali kasi mabulok ko. Hindi pwedeng mag-stock. Yung mga stackable items, pwede pong bumili ng marami. Is there such a word? Stackable. Tingnan ko yan mamaya sa Webster. I have to consult Mr. Webster. Lumabas lang bigla sa bunganga ko. Stackable. Baka meron. Pero kung wala, di original ko yan. Mag-i-stack po ako. Bili na ako ng 5 litrong mantika. Mga 1 kilong asin. Pero ang asin, parang hindi naman yata masyadong maapektuhan. Yung mga commodities na mabilis umakyat ang presyo. Bibili ako ng mga 2 litrong kerosene. Ginagamit ko po yun sa pag nagpapaapoy po ako. Pag ako ay nagluluto sa kahoy. Oh. Meron ako dyan 3 tangki ng LPG. Pupunuin ko na. I have 3 LPG tanks. Know why? Kasi nagkaroon po ako ng karinderya before. Tsaka, yung, ano ba yun? Yung nilulutuan ng pizza. Nagtinda kami ng pizza. Homemade pizza. Lugina. Hindi mahirig sa pizza ang mga taga-barangay. So, nandiyan pa yung mga gamit ko. Oven pala. Oven. Nakakabit sa LPG. Importante sabon eh. Sabon pampaligo, shampoo, toothpaste, sabon panglaba, dishwashing. Oh. Stock na tayo kung mayroon lang naman pambili. And then yung mga gulay-gulay, magtatanim na ako dyan sa likod. Ang gulay ngayon sobrang mahal. Tanga ka na lang kung hindi ka makakain ng gulay. Kahit wala kang lupa. Sa Hong Kong nga, nagtatanim sila sa mga balcony, sa paso. Tayo pa kaya na, pwede tayo magtanim sa tabing kalsada. Tatanim ako. Mamaya pagkatapos ko maipost ito, magtatanim ako. Dami kong itatanim. Magtatanim ako ng papaya, ng pechay, ng tomatoes. Napalayo na ako sa topic ko. Naku, tuwang-tuwa na si Porky, Nakalimutan ko siya. Hindi kita nakakalimutan, Porky, ha? Mga kababayan, gusto ko sana kasi baigsi lang ang aking video. Kaya lang pag ganito, napapakwento ako, humaba na naman, 23 minutes na. Kasi pag mahaba po ang aking video, mahaba rin yung mga inilalagay ni YouTube na mga ads. Sangkatupat na ads. Kaya tuloy, siguro ikiniklik off po yan ng mga nanonood eh. Hindi rin natatapos yung video. Hindi naman tinatapos eh, di ba? Sino man matutuwa? Sobrang dami ng sangkatutak man na. Mas tumindi po ngayon yung mga ads eh. Kaya gusto ko igsian na lang para maigsi din yung mga ads. Yun nga po. Pero hinihikayat pa, pinapangunahan pa niya. Ina-advise niya si BBM na mag-angkat daw ng crudo, ng fuel, sa Russia. Mag-angkat na daw ng mga pangangailangan sa China. Galing, no? Galing na promoter, advertiser
ng kanyang mga barkadang komunista. Ako halos ayaw ko nang bumili ng mga produkto ng China kasi wala kang magagawa talagang galing doon. As much as possible, ayaw kong bibili ng mga produkto ng China. Just like this cellphones, never po akong bibili. Never akong bibili. Kahit mura pa yan, ng cellphone ng China. Kasi baka may malware. Baka ma-spyan ako na anti-China ako. Ayoko. Ang cellphone ko, mas gugustuhin ko po na bumili from South Korea, Japan. Diba? Mga friendly nations, doon po tayo makipag-negosyuhan. Wala lang cellphone ang Japan May cellphone ba ang Japan? Parang wala South Korea, oo. Samsung, Samsung Mahal naman ang Samsung. Gusto ko nang palitan yung cellphone ko. Kakaproblema na. Yun po ang gustong mangyari ni Harry Roque, Makipag-trade daw tayo sa Russia at saka sa China. Buti na lang hindi ito nanalong senador Kasi kung nanalo itong senador, isang katutak na ang nasa senado natin ay puro pro-China. Si Harry Roque, tapos si Sal Panelo, buti hindi sila nanalo Imagine kung nanalo sila. Ilang porsyento ng mga senador ang pro-China? Ngayon nga, nasa I think mga 6 to 7 na pro-China senators. Yan mga kababayan tandaan nyo yung mga pangalan ng mga pro-China na yan. Wag na wag yan iboboto sa 2025. Amy Marcos, Robin Padilla, Bato de la Rosa. Yan, tatakbo yan. Harry Roque, Sal Panelo, Bongo, Mau Diggs, Duterte, tatakbong senador yan. Wag po, mga kababayan. Please, kung naaawa kayo sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya, wag na po tayo boboto ng mga pro-China po. Siraulo itong si Porky na to Pinangungunahan pa si BBM. Wag daw intindihin yung problema sa West Philippine Sea. Ang intindihin daw yung presyo ng mga bilihin. Ulul. Paano mo makokontrol yung presyo ng bilihin? Na hindi mo makokontrol kung anong nangyayari sa mundo. Dayan ang dahilan kung bakit mataas ang presyo. Alam niyo ba kung bakit nandito yung kamay ko? Nandito yung tuhod ko. Komportable. Tapos ituturo pa niya na mamili sa China, mamili sa Russia. Yung Russia nga hanapan naman ako kay Vladimir Putin. Pero, di ba? Ano nangyari doon sa deal natin dyan? Yung tungkol sa helicopter. Nalugi tayo dyan ng 2 billion Hindi na maibalik. Hindi na makuha. Umorder dyan yung Baudigs nyo ng helicopter. Nag-down ng 2 billion. Hindi naman diniliver. Kaya nang pumalit ang BBM, kinancel. Order na lang sa Amerika. Pero hindi na nabawi yung down payment. Tapos yun namang, sa sunod, yun namang gusto nilang umorder yung fuel, gas, from Russia. Kasi si Maudigs po ang gusto nun. Panahon ni Maudigs yun ba't hindi natuloy? Siguro napagtanto nila na, teka, parang di yata pwede. Kasi mayroon tayong kakontrata kung saan tayo lang dapat bibili. Di ba ganun yun? Kaya ito pong si Harry Roque, ito po Ikaw Harry Roque, Porky, shut up! Shut your big fucking mouth. Dahil mabaho ang lumalabas dyan sa iyong F mouth.
Okay mga kababayan, yun lang po. Meron pa po tayong mga isa-shut up ha. Pero dalawa na po ang shut up natin. This is a series of shut ups. Okay? O, hanggang dito na lamang po at ako ay magla-lunch. It's already past 2 p.m. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace.